Kinikilala naman daw ng dating hepe ng PNP SAF ang pagpapadala ng tulong ng Armed Forces of the Philippines o AFP para sa mga SAF komando na naipit sa bakbakan. Pero ang pagpapasalamat nauwi sa sumbatan. May report si Jamsi Sante. Hindi napigilan ng dating hepe ng PNP Special Action Force na maglabas ng sama ng loob. Kulang daw sa tugon ng Philippine Army noong humihingi ng tulong ang SAF ng makabakbakan ng MILF at BIFF. Would you like to acknowledge any possible assistance given to you by the AFP during the operation? I think that we should set this for the record. Yes, Madam Chair, Your Honors. Contrary to the reports in the media that the AFP did not help us, we acknowledge and I would say they gave us a big help. Napakalaki po yung pagtulong nila sa amin, yung mechanized at saka yung infantry nila. However, I would just like to say this from the way I feel, Your Honor. Had we been given the support of artillery, which we've been asking from the very morning of that day, have we been given that they are requiring three requirements, forward observer, the coordinates and all those things, maybe we could have complied with it because the reason that they gave us once is there are civilians in the area, which later on in my text message I answered wala na po civilian doon dahil nagbabakbakan na nga at yun na rin ang feedback ng aming tao doon sa ground. Maybe if we were given the three requirements to comply, to avail of the artillery, maybe we could have done and we could have avoided this incident of losing 44 lives, Your Honor. Hindi ito ikinatuwa ng chairman ng komite. Bago raw ang pagdinig, nagsagawa na sila ng executive session. Pinag-usapan na ng mga opisyal ng AFP at PNP ang mga issue ukol sa kakulangan ng koordinasyon. Wala po kaming kinakampihan dito, pero kung ganun po ang pagpapasalamat, nababawian naman po ng pagbibintang ay nawawala rin. Emosyonal din ang sagot ng commander ng Army 6th Infantry Division na si Major General Edmundo Pangilinan. Ang hindi ko malaman po matanggap, nagpasalamat, pero just the same, we are still blamed for the death. At yun po ang masakit sa akin. Nag-usap po tayo, marami kong isiniwalat sa inyo na hindi ko sinawalat sa una. Dahil yan po ang guidance ng aming Secretary of National Defense, ng aking Chief of Staff, ng aking Commander, na huwag nang magdagdag pa ng lalo pang ikasusugat ng mga nasaktan nating tao. Pero paano naman yung damdamin namin? Paano naman yung damdamin ng mga tao na tumulong? Yan po ang masakit sa akin. I do not want to be emotional here. Naibigay ko na po sa inyo lahat. But just the same, thank you, sir, for recognizing at least that very little effort that you think that is very little. But for me, all the efforts were given, all the efforts were done. Sa mga nakaraang pagdinig, sinabi ni Pangilinan na kahit hindi nakipag-coordinate sa militar ang SAF ukol sa operasyon, nagpadala sila ng suporta nang malamang binabakbakan na ng MILF at BIFF ang mga SAF komando. Pero hindi raw sila makapagpaputok dahil kulang ang impormasyong binigay sa kanila ukol sa lokasyon ng mga tropa. Sa pagdinig, tinanong din sina Peñas kung ano ang ginawa ng 300 SAF komando para tulungan ang kanilang mga kasamahan na napapasabak sa barilan. Ano ginawa ng 300 na PNP na SAF? Perhaps... I think that was already answered in executive session, but perhaps... Yeah. I see no reason why you shouldn't answer it. Yes, it's a nagging question from the media, so might as well answer. All the forces ng Special Action Force, karamihan yung 84th, 55th, 45th, 42nd and 41st, nasa looban po sila na nagpro-provide ng containment and security para dun sa withdrawal ng 84th at saka 55th, Your Honor. Ano nangyari? Nalagas yung iba on the way dahil nababaril sila? Hindi po, Your Honor. Minimaintain yung containment yung area kasi baka yung nandun sa Tukalanipaw mag-move forward na naman. At pag ma-close yung dun sa drop-off point at saka yung extrication na kalsada going to Sharipagwak, mas maraming malaki ang problema, Your Honor. But you see where the doubt lies here. When you see that there's more reinforcement outside instead of in the area where they're much needed,
That raises more questions. Si Senador Ralph Recto, kunestyon kung bakit tila ang gobyerno lang ang tumigil sa pagpapaputok nang sabihan ang mga tropa na may ceasefire na bandang tanghali. Ang gobyerno sumunod sa ceasefire unilaterally, it would appear. At least based on the documents that I've seen. Pero maliwanag yung MILF dito, hindi sumunod. Tumigil po yung ating gobyerno, yung PNP SAF. Pero on the other side, sa nakikita namin, doon sa report ng ground commanders at saka yung pagmomonitor namin ng radio at saka dito sa exchanges ng text messages, Your Honor, hindi po sila tumigil yung MILF at kung sino man yung armado na tinutukoy ni Secretary Ferrer. Iisa ang sagot ng peace panel ng gobyerno at ng MILF. We're referring back to the protocols. Kasi po, pag ang MILF po, halimbawa meron silang pulong na gagawin sa Camp Darapanan at lalabas po yung kanilang mga tropa para makipagpulong sa liderato nila, kino-coordinate po nila yan sa ating ceasefire committee para matiyak na walang aberya na mangyayari. Kung meron din pong kaya po tayo meron din coordination protocols pagdating sa law enforcement precisely para hindi po magkatakutan. We have to reconstruct what really happened. First, there was no coordination. That's the first BLM. Coordination, what do you mean by there was no coordination? AJAG to AJAG, in PNP to PNP SAF to the AJAG of government. And then the AJAG of government, because they were not informed, they were not able to coordinate with their counterpart from the MLF. Sabi naman ng chairperson ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities ng gobyerno, bandang alas 4 ng hapon talagang naipatupad ang ceasefire dahil nahirapan ng kanilang mga team na kausapin ng mga puwersa sa tindi ng bakbakan. Jam Cesante, GMA News.